Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib mula pa sa aking pagkabata. Narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon, ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng liyong si Asuero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng nakikipagsabwatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Alam niyo po, sa chapter C ng aklat ni Reynang Esther, Queen Esther, may isang napakagandang pananambit doon si Queen Esther. Sabi niya, "O Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob,
ikaw lamang ang maaasahan ko. You are all that I can find help in. Ikaw lang ang maaasahan ko. At yun po ang nais patungkulan ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Mateo. Nung sinabi ni Jesus, humingi ka at ikay bibigyan. Kumatok ka at ikay pagbubuksan. Ask and you shall receive. Knock, it shall be opened unto you. Dahil ang Diyos ay mapagbigay. Pero, ano ba kasi yung dapat nating hingin mula sa Diyos? Marami tayong mga hinihingi mula sa Diyos eh. Humihingi tayo ng kalusugan, humihingi tayo ng kagalingan, humihingi tayo ng tagumpay sa buhay, humihingi tayo ng pag-ahon sa kahirapan. Ang lahat ng yan, minsan hindi naman binibigay ng Diyos. Pero sabi ni Jesus, humingi ka pa rin. Humingi ka at humingi. Kahit hindi ikay pagbibigyan. Bakit? Sapagkat yun ay karanasan na ang Diyos ang siyang inaasahan. Sa version ni San Lucas ng Ebanghelyong ito, mayroong mas magandang mensahe doon si Jesus. Sabi niya, mayroong isang regalo na hindi pwedeng itanggi ng Diyos sa atin. Meron palang biyaya na hindi niya, sabi doon, hindi niya itatanggi. He will not refuse us. At ano yun? Ang biyaya ng Espiritu Santo. At sino ang Espiritu Santo? Ang mismong presensya ng Diyos. Kumbaga, gustong sabihin ng ating Panginoon at ni Reyna Esther sa ating unang pagbasa. Kung may hihingin ka sa Diyos, ang hingin mo ay siya mismo. Higit sa mga biyaya ng Diyos, higit sa mga regalo na hinihingi natin sa Diyos, higit sa mga blessings ni Lord, ang hingin natin sa Panginoon ay mismong ang Panginoon. Minsan kasi mas mahal natin yung mga biyaya ng Panginoon kaysa ang mismong Panginoon na nagbibiyaya. Pero, sabi ni Jesus, kapag ang hingin mo sa Panginoon ay mismong ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon, hindi kanya matatanggihan. Ibibigay at ibibigay niya sa atin ang biyaya ng Espiritu Santo kapag hihingin natin. Kaya mga kapatid, humingi lang tayo. Kumatok lang tayo. Hanapin lang natin ang Panginoon. At ibibigay niya sa atin ang kanyang presensya. Siguro mas maganda mapaliwanag ito sa pamamagitan ng isang kwento. Nung bata po ako, ang baon po namin sa eskwela ay 10 piso. 10 pesos. At sa 10 piso pong iyon, makakabili na po ako nung panahong iyon ng Hyro at Hi-C. Hindi na yata uso yun ngayon. At makakatipid pa ako doon ng sukle mula roon na 2 piso. Kaya lamang, doon sa eskwela namin, bigla may sumikat na laruan. Alam niyo po, maalala niyo yung maliit na plastic na may tubig sa loob. Tapos may pipindutin ka. Pag pinindot mo, may mga lulutang-lutang na maliliit na singsing na plastic. No? At isushoot mo doon sa isang 2 stick na maliit doon sa loob. Nauso yun sa amin. Gusto kong bumili ng ganun laruan. Kaso, 50 pesos isa. Kaya, kulang ang aking
matitipid na allowance araw-araw para makabili ng laruan na yun. Yung 10 piso na aking baon, araw-araw, tinatanggap ko mula sa nanay at tatay ko. Pagising ko sa umaga, gigisingin ko sila, hahalik ako sa kanila, hahalik sila sa akin, bibigyan nila ako ng 10 piso. At yun lang, 10 piso. Ganun ang araw-araw na rutina. Gigising ako, gigisingin ko sila, hahalik ako sa kanila, hahalik sila sa akin, bigyan nila ako ng baon na 10 piso. Kaya nung minsan sabi ko doon sa nanay at tatay ko, Ma, Pa, baka naman pwedeng imbis na araw-araw, ibigay nyo na sa akin yung baon ko ng 1 linggo, 50. Pag natanggap ko na yung 50, hindi ko na kayo gigisingin sa umaga. Sabi nila sa akin, anak, hindi. Araw-araw, pagising mo, gigisingin mo kami, hahalik ka sa amin, hahalikan ka namin, bibigyan ka namin ng 10 piso. Ay, sabi ko, okay po. Sunod na linggo, ang dami nang may laruan. No? Halos buong section namin, meron na. Ako, wala pa. Sabi ko talaga kay mama at papa, Ma, Pa, baka naman pwede po. Tingnan nyo yan. Hindi kayo maagang gigising. Kasi maaga po ako pumunta na eskwela. Sabi nila, no anak. Every morning when you wake up, you will wake us up. You will kiss us. We will kiss you. We will give you 10 pesos. Okay po. The following week, malalaos na yata yung laruan. Wala pa rin ako. Kaya nagdrama na ako sa nanay at tatay ko. Wala po ba kayong tiwala sa akin? Sabi nila, anak, alam namin may pinag-iipunan ka. Pero araw-araw, paggising mo sa umaga, gigisingin mo kami. Hahalik ka sa amin, hahalikan mo kami. Bibigyan mo kami. Bibigyan kita ng 10 pesos. Okay po. Nagkataon na si mama at si papa kailangang umalis ng Maynila, lumayo dahil sa trabaho, pareho sila. Kaya minabuti na nilang binigay sa akin ang baon ko ng buong buwan. Wow! 200 pesos! Ang saya-saya ko. Bumili ako ng laruan. Naglaro-laro ako. Natipid ko naman, no? Hindi na ako nag-Hyro at Hi-C. Skyflakes na lang at tubig sa fountain. Kasi mas mura. Busog ako, masaya ako. At alam ko, nagtitiwala sa akin ng nanay at tatay ko. Pero nung kalagitnaan ng buwan, umuwi akong malungkot. Nakita ko ng yaya namin sa bahay. Tinanong ako, anak, anong problema? Ba't parang malungkot ka? Sabi ko, hindi ko po alam. Sabi niya sa akin, kulang ba yung baon mo? Kung gusto mo, dadagdagan ko. May iniwan sa akin. Sabi ko, okay naman po ako. Masaya naman ako, tsaka busog. Sabi niya, bakit mukha kang malungkot? At sabi ko, wala kasi si mama at si papa. Wala akong ginigising. Walang humahalik sa akin. Wala akong hinahalikan. Doon ko natutunan kung bakit pinipilit nila sa akin na tingi-tingi ang bigay ng baon. Gusto lang ituro sa akin na ang mahalaga, hindi yung pera nila, kundi sila. Ang mahalin ko, hindi yung ibibigay nila, kundi sila na nagbibigay sa akin. Ganon din kay Lord. Ask and you shall receive.
Kapag ang hingin mo ay mismo ang Panginoon, ibibigay niya mismo sa iyo ang kanyang presensya. Mahalin natin ang Panginoong nagbibiyaya higit sa mga biyaya ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang pinakadakilang biyaya. Nawa magkaroon kami ng mga pusong mas mahal ikaw kaysa iyong mga biyaya at pagpapala sa amin.